Ayan po, isang magandang oras po sa lahat mga kabida at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po, ano? Ito kung labanan po ng live stream views, ano po, no? Ng dalawang proclamation rallies po mga kabida, no? Ang binanggit ko po, ito hong proclamation rally po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ito pong rally po ng PDP Laban, ano? Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo mga kabida, nilang paso po no, ng PDP Laban live stream. Ito pong live stream po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano? Sa dami hong nanood mga kabida sa PDP Laban Proclamation Rally na umabot po ng 1.4 almost 1.5 million, tinambakan ng husto po itong rally po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, yung kanila hong live stream views na nasa 29 o almost 30,000 views lang po, considering nasa kanila na yung resources, yung makinarya, kasi nasa admin yun di ba? Tinalo po ng views po ng PDP Laban mga kabida. So, anong indikasyon po ito, Yung maraming nanood doon ho sa rally po ng PDP Laban. Ang ibig sabihin po yan mga kabida, hanggang ngayon po ay mahal na mahal pa rin ng taong bayan po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Whether we like it or not, ang inabangan ng taong bayan doon is hindi ho yung mga kandidato si Pangulong Duterte mga kabida, no? Diba? Kaya naku-confuse po ako doon ho sa naglalabasang survey na sinasabi na bumaba na raw yung popularity po ni Digong, bumaba na raw yung mga supporters po ni Digong at nagsilipat na po doon sa kabila, no? Hindi ako naniniwala doon, Kasi ito pa lang, indikasyon po ito na hanggang ngayon po ay marami pa ring nagmamahal, no, sa mga Duterte po mga kabida, no? Kaya ito pong nagsilabasang mga surveys, hindi ko nga alam kung saan po sila nag-survey Sino-sino yung kanilang sinurvey po mga kabida, no? Diba? Kagaya na lang po itong bagong survey ngayon, na 73% raw ng mga Pilipino gusto kong marinig si VP Sara sa impeachment, Diba? Nagkukumahog na nga itong mga congressman po natin sa kaka-explain dahil galit na galit yung kanilang mga constituents sa ginawa ko nilang pagpirma, di ba? Gusto pa ng taong bayan na i-impeach po itong si BP, Kalokohan. Di ba? Kaya nga, yun, hindi ako naniniwala doon. Di ba? Hindi ako naniniwala doon, Kaya itong nangyari po, yung nilampaso po ng PDP Laban live stream, ito pong viewership po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Indikasyon po ito mga kabida na wala. Isinuka po ng taong bayan po itong alyansa. Ang labanan kasi dyan kung babasahin natin yung mga comments, yung bansag po sa kanila, Team Suka versus Team Isinuka, So nanalo po itong Team Suka, sa first round, yung viewership po ng kanilang live stream, Kasi hindi naman natin pwedeng ikaila na trend na po ito ngayon, Itong social media, mga kabida, Hindi lang po yung personal na pangangampanya, pupunta ka doon ho sa mga lugar, Okay? Kung saan po may mga tao, hindi na ho uso yan, Yung iba, shifted na yon doon ho sa social media mas marami pang maabot mo doon, Yung viewer mo o yung mga supporters mo sa isang lugar, okay? Hindi na kailangan pupunta pa ka doon sa ibang lugar para mangangampanya doon. Sa pamamagitan lang po ng social media, ayun, abot na yon, di ba? Aabot na yung pangangampanya mo doon, So, yun po, indikasyon po yun na hanggang ngayon po ay solid pa rin yung mga supporters po ni Digong, Kaya yun, napakalaking epekto yung ginawa po ng Pangulo po mga kabida, Yung pang-aatake po niya
doon ho sa mga kandidato po ng PDP Laban, ano. Kasi ang impresyon kasi doon minamaliit po ng Pangulo yung mga kandidato doon di ba? Ang epekto doon is hindi sa mga kandidato po ng PDP Laban, kundi doon ho mismo sa Pangulo. Kaya damay po itong mga kandidato po niya, no? Di ba? Kaya no, after doon ho sa proclamation, marami ho tayong nababasa sa social media na i-boycott ito pong mga kandidato po ng administrasyon dahil ho sa ginawa po ng Pangulo. Ano? Kaya siguro ito po yung dahilan kung bakit po dumistansya po mga kabida itong mga kandidato po ng administrasyon doon ho sa ginawa po ng Pangulo. In fact, sabi po nila, ayaw na ho daw nila ng negative campaign. Ano? Siguro ramdam po ng mga kandidato po ng administrasyon na negative effect yung di ba? May negative effect yung ginawa po ng Pangulo, ano? Kaya nga, dumistansya sila doon Although, dinipensahan po nila yung Pangulo, pero mababaw yung kanilang depensa, no? Damage has been done na talaga, no? Doon sa ginawa po ng Pangulo. I don't know kung ill-advised ba yung Pangulo doon, ano? Kasi ang pagkakakilala ko po kay PBBM, base doon sa kanyang appearance sa TV, no? Hindi siya ganun no? Hindi palaway, di ba? Kahit na yung allegation laban po sa kanya, yung pulburon issue, wala naman po siyang response doon No? So meaning, hindi siya engaged, wala ho siyang engagement, ano? Mga kabida. Kaya nagtataka lang po ako nung proclamation rally po biglang palaban po itong si Marcos kaya nga napatanong tuloy ako sa kanya ba yung script yung kanyang binasa, siya ba yung sumulat doon baka iba yung sumulat at napilitan po yung Pangulo na basahin yun diba? Kaya after doon may narinig na po tayo na may nag-leave of absence, pinalitan yung secretary po ng PCOO, yung mga ganun na, na mga balita may parang, kumbaga kung i-connect mo yan mga kabida, doon sa naging speech po ng Pangulo, parang may may connection, di ba? May connection. So, yun po. So, anong sa tingin po ninyo, mga kabida, dito sa nangyari po, nilampaso po ng PDP Laban live stream, ito pong live stream po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sa tingin niyo ba hanggang ngayon may base pa rin itong mga Duterte, Tsaka itong Marcos admin, yung mababahong performance po nila sa live stream. Anong indikasyon po yan, Ibig bang sabihin mga kabida, kunti lang po yung may gusto po sa administrasyon? Okay? You can comment down at sa mga hindi pa po subscriber mga kabida, you can subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.